Here's Scotty. Gilas, naubusan sa third quarter nang hinabol nila ang 13-point lead at tinabla ang laro sa kakaibang pinakitang energy sa pagbukas ng second half. Pero mukhang nag-relax ang buong team at dito na nagsimulang bumulusok ang Jordan at tinambakan na ang Gilas sa fourth quarter at nagtapos ang laro 87-62. Pero don't panic guys, malayo pang magtapos ang kampanya ng Gilas Pilipinas. Pero lahat ng mga games natin ay puro na do or die simula ngayong Lunes versus Qatar. Ito na ang game na hindi na pwedeng matalo ang Gilas if we want to get a podium finish. And obviously, mas malakas ang Jordan over Qatar. At kung matatalo natin ang Qatar, ay papasok pa rin naman tayo sa quarterfinals. In this case, ay mas maraming laro ay mas maganda para sa Gilas dahil ito ang tanging paraan upang mag-improve pa ang teamwork ng team dahil alam naman natin na kulang sa preparation ang team. Again, the more games, the better para sa Gilas going into the quarterfinals. At hindi lang yan. Kung gusto nating makaabot sa medal round, ay dapat din nating talunin ang Iran sa quarterfinals. And in this case, makakatapat ng Gilas sa semis ang Japan or ang Korea. Dahil sa talo nating ito, ay maiiwasan natin ang early matchup versus host China na alam naman ng lahat na napakahirap talunin sa kanilang home court. The way the Gilas players played versus Jordan ay parang walang sense of urgency. Opinion ko lang yan. Siguro alam nila na hindi pa ito ang katapusan sa kanilang goal na makuha ang gintong medalya. And for sure, meron ng confidence ngayon ang Gilas after that third quarter fight back na kaya nilang makipagsabayan sa mga malalakas na team considering na ang Jordan ay ang isa sa pinakamalakas na team ngayon sa Asian Games. At meron din silang dalawang imports. Welcome to Express Info. Do you want to have these exclusive Puma Rise Nitro basketball shoes? Because once we reach 200k subscribers, we will be having this giveaway. Just comment to win. Shoes are promoted by Kai Soto himself. Just like this video, and most importantly, comment anything positive about Kai Soto. It's easy. Commenting is the key to win. Share your positive comments about Kai Soto. Do it now na. Win the prize. Stay tuned for more updates. Samantala, sina Kyrie Irving and Luka Doncic ay naniniwala na kaya nilang gumawa ng magic sa kanilang unang buong season na magkakasama. Ang All-Star pair ay handa nang mag-perform ng mas maganda matapos ang flop sa unang taon. Sa unang preseason na magkasama sina Luka Doncic and Kyrie Irving will include long flights overseas and a herky-jerky schedule with fewer games than usual for the Dallas Mavericks. They'll take that over the rushed effort for the All-Star pairing to click last season after the blockbuster trade, which went bust when the Mavericks faded late and missed the playoffs a year after reaching the Western Conference Finals. It was so quick last year. There was so much pressure on us to win now. Win big. It's Luka and Kyrie. Why can't you guys win games? So, we were answering a lot of questions that honestly, I don't think we were ready for. Yan ang sabi ni Kyrie Irving. Hindi sila handa, ayon pa kay Irving, dahil hindi sila healthy. Pareho silang merong injury na dinadala. At sa unang 18 games, sa unang pagkakasama ng All-Star starters sa kaysaysayan ng franchise, ay naglaro lamang sina Doncic and Irving ng 9 na beses. Si Irving ay hindi naglaro sa huling 2 games ng season when Mavericks openly tanked at pinagmulta
ng $750,000 dahil dito. Ginawa nila ito dahil hindi nila inaasahan na makakapasok pa sila sa play-in tournament kahit pa manalo sila. Sinubukan rin ng Dallas na protektahan ang kanilang first round pick mula sa 2019 Kristaps Porzingis trade sa New York Knicks at nagtagumpay sila. Nagkaroon ng 2 first round pick ang Mavs sa draft night. Si Irving ay pumurma muli sa Dallas sa isang kontratang nagkakahalaga ng $120 million, 3 taon na may player option sa huling season. Kaya meron silang hindi bababa sa 2 season para malaman kung magkakatugma ang kanilang duo. He came in the middle of the season last year. We did not have much time. We went straight to playing games. It takes time to build chemistry, especially on the court. We have the whole training camp and the preseason too. I think it's going to be way better. Yan ang sabi ni Luka Doncic. At magiging komplikado ang training camp and preseason para kay Luka Doncic dahil sa kanyang thigh injury. Mula nung naglaro siya sa World Cup para sa kanyang bansa na Slovenia na ginanap dito sa Pilipinas. Maglalaro ang Mavs ng 2 beses laban sa Minnesota sa Abu Dhabi, United Arab Emirates, bago ang exhibition games laban sa dating EuroLeague club ni Doncic na ang Real Madrid sa Spain. Gotta talk to Luka. He'll probably want to play the whole game in Madrid. Yan ang sabi ni Coach Jason Kidd. Ano man ang mangyari sa preseason na ito, sa palagay ni na Doncic and Irving ay magiging mas maganda pa rin ito kaysa sa kanilang pinagdaanan 6 months ago. I'm looking forward to starting from day 1 like we're doing now. And we have the pieces out there. We have some young guys that are incredibly active. Yan ang sabi ni Kyrie Irving. Ang lineup ay isa pang problema noong nagtapos ang nakaraang season. Upang makuha si Irving mula sa Brooklyn Nets, ibinigay ng Mavericks si Spencer Dinwiddie, ang isang importanteng bahagi ng kanilang playoff run noong 2022 season. At si Dorian Finney-Smith, ang kanilang pinakamahusay na defensive player. That's it for now, guys. Pero bago kami magtatapos, ay huwag kalimutan na huwag magpahuli sa mga pinakabago mga kwento at balita ng kasiyahan at tagumpay. Bahala na ang mga marites dyan. Basta kami ay handang maghatid ng tunay na inspirasyon sa mundo ng sports.